Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Bakit Mahirap Pagmahal. So ang ating concept is free will. Free will meaning is the ability to make real and meaningful choices. So ang ating scripture is Genesis chapter 2 verse 16 to 17 na sinasabi, "And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." So, ang ating naturuan is number 1, free will is a sacred gift of God. Meaning, ang free will, may free will tayong pumili, no? Ang kalayaan pumili ay isang regalo ng ating Panginoon Diyos sa atin, diba? So, may kalayaan ka pumili kung susunod ka ba sa Kanya o hindi, like ganyan. So, free will is a sacred gift of God. Number 2, free will is either loving or harmful, meaning, pwede itong gamitin para magmahal o manakit. Pwede kang magpatawad or magtanim ng galit, ganun. So, free will is either loving or harmful. And lastly, free will is designed for loving relationship. So, ibinigay ito ng Panginoon Diyos para mamuhay tayo sa pagmamahalan. So, free will is designed for loving relationship. So, bilang application po is number 1, mimic and apply Christ's love. So, gaya na pagmamahal ni Jesus Christ natin, piliin mong magmahal kahit napakahirap. Kahit yung taong yan is napakahirap mahalin, gagawin mo is mamahalin mo talaga kasi ayun yung gusto ni God. Diba? Patawarin mo yung mga taong nakalakad sa'yo. Ganyan. So, mimic and apply Christ's love. Number 2, make biblically guided decisions. So, gamitin ang kalayaan pumili ayon sa turo ng Bible. So, bago ka mag-desisyon, no? Mag-pray ka muna, hingi ka ng knowledge and wisdom kay Lord, no? Para sa gagawin mo decision, at magbasa ka ng mga words of God, baka nandun yung sagot, diba? So, make biblically guided decision. And lastly is mend brokenness by choosing the path of love. So, piliin mong ayusin ang nasirang relasyon sa halip na magtanim ka ng galit, diba? So, example, kung ikaw may kagalitan ka ngayon, kausapin mo yung taong yun, no? At syempre, magpakumbaba ka, piliin mo magpatawad kahit napakahirap na patawarin ng taong yan. Kasi ayun yung gusto ni Lord, magmaaral tayo, diba? So, mend brokenness by choosing the path of love. So, pagmamahalan lang dapat pag-iiraan natin. Huwag yung galit, kasi walang mapapalayan eh. Alalamunin ka lang yun sa kalungkutan or what, diba? So, ayun lang, may actually devotion ay meron kayo. May first day ba siya mga pray sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.